Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ay isang energy update for you from November 1 to 15, 2024, first half ng November. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong promo, 25% discount sa lahat ng tarot reading services ngayong November. Ayan. So yung link nasa description at sa pinned comment kung paano mag-book for a private reading. So let's see first half ng November, what's coming to you, Virgo, energies for you. First half ng November. Okay. Okay, bottom of the deck is the Five of Cups. Nako, mukhang meron ditong some of you pwedeng merong some conflict sa isang mahal sa buhay. This can be a romantic partner or a friend or within the family. Pwedeng may kinalaman to sa finances, sa pera. Oo. Some of you naman, if not, kung hindi ito related sa, romantic partner or sa mahal sa buhay, maaring meron kang parang pagsisisi, no? Pagdating sa decision mo kung paano mo gagamitin yung pera mo ngayong November. So, make sure na pinag-iisipan mo kung saan mo dadalhin, kung paano mo siya gagastusin. Kasi pwedeng meron kang mabili or pagkagastusan and then eventually, pagsisihan mo lang. Lalo na kung medyo malaking amount, no? Malaking pera. At ito kasi ay galing sa ipon mo no? So, you really have to be careful in making decisions when it comes to your money. Lalo na kung ito ay, meron kang natatanggap na offer or parang business offer, investment offer galing sa isang tao. Tapos, hindi mo ni-research yung offer na yon. So, pwedeng pagsisihan mo. Okay? Okay. So, let's see. You have the Eight of Cups. Oh, some of you are leaving a situation. Okay. Meron dito kasi yung sitwasyon na parang pagod ka na or parang it's too much for you to handle na kumbaga binigyan mo ng ultimatum na hanggang dito na lang. Oo. So, this can be a toxic relationship or parang feeling mo sa relationship na to, ikaw na lang lahat, sa'yo na lang lahat ng responsibilities. So, ngayon, you are leaving that situation to go to a new direction. Pwede rin tong career path, trabaho, ganyan, na alam mong, hindi ka na nag-grow doon. So, maaring you want to explore other options. Ayan. So, your overall energy, Elder of Swords, matinding pag-iisip ang gagawin mo sa mga desisyon na i-execute mo. At magiging maingat ka rin, syempre. Ngayong first half ng November. Some of you, ang isa sa decision nyo kasi is parang related sa relationship or connection sa isang tao na parang tiniis mong magstay, tiniis mong ayusin yung relationship or to still have that connection with that person, pero you feel like it's time to let go of this person kasi parang nakaka-apekto na siya sa productivity mo. Kumbaga parang nakakabigat siya sa mga plano mo. Oo, na hindi ka makakilos dahil sa kanya. Dahil instead na parang tulungan ka niya, supportahan ka niya, parang pabigat pa siya sa'yo. This can be anyone, pwedeng kaibigan, sa family, romantic partner. With the Two of Cups kasi rito, maaring may mga challenges, no, within the person that are close to you. So, pwedeng yung iba sa inyo ay aalis sa toxic situation with someone. You have the Apprentice of Swords as your opportunity. So, meron kang opportunity na mag-aral, may opportunity ka na i-explore yung iba mo pang options.
Pwedeng may mga bago kang interest ngayon na yun yung pinag-iisipan mo kung yun na ba yung ipupurso mo, or sapat na ba yung kaalaman mo para magbago ka ng path, ng landas na tinatahak mo. And your blessing is the Hierophant. So definitely you will have the knowledge that you need, yung kumbaga sapat yung kaalaman mo dito sa bagong tatahakin mo. And I also see that there's going to be someone na magli-lead sa'yo or parang magiging mentor mo, parang teacher mo who will guide you through. Okay? So kung merong person sa buhay mo ngayon na nai-inspire ka dahil sa mga gawa niya, dahil sa success niya. So I think yan yung blessing sa'yo na magbibigay sa'yo ng inspiration to explore, to learn more, to improve yourself, to discover more about yourself. So sa money, career, finances, you have the Moon. Meron ka talagang gusto pang i-explore, subukan, na pwedeng itinatago mo to for the longest time. Maaring, kumbaga minsan kasi kahit na andyan yung opportunity sa atin, yung iba natatakot, no? The Moon is also about your fears, na your worries na baka hindi mag-work, baka mag-fail ka lang. Pero kasi kailangan we have that lakas ng loob. Na kahit na, 'di ba, ang moon lumalabas siya sa gabi, no? Kahit na madilim ang daan, basta may liwanag ka ng moon. Moon represents your instinct, your intuition. So you're going to be guided by your instinct, by your intuition in making decisions pagdating sa career mo, sa trabaho mo. So don't worry about it. I-follow mo lang kung saan ka dinadala ng iyong nararamdaman. Okay? Kasamahan mo siya ng dasal na i-guide ka dun sa best path para sa'yo. So, sa relationship naman, you have the Chariot. So, I see freedom for some of you, no? You are freeing yourself. You are going to a new direction. Kung nasa toxic situation ka, yung iba sa inyo, kapag umalis kayo sa relationship na yan or sa sitwasyon na yan, dun ka makakaranas ng success Oo. Di ba minsan yung iba, kapag umalis sa isang toxic situation, can be family, sa relationship, dun sila mas nagbo-bloom. Dun sila mas nagiging maunlad. Okay? Kasi, kumbaga, nawala sila doon sa vibration ng napaka-nega energy sa nakapaligid sa kanila na toxic situation. So, mas nagkakaroon sila ng lakas ng loob. You have Pallas Athena, diba? Think, meron ka talagang pinag-iisipan, pinag-aaralan ngayon. Oh my God, Virgo, there's rebirth, there's transformation for you. And I think, malaking factor rin yung rediscovery or parang pag-i-explore mo sa sarili mo, sa mga changes na gagawin mo sa buhay mo. Okay? You also have Chiron, which is healing. You are healing yourself. Part ng healing process mo is to make that change. Kasi you want a new, parang gusto mo ng bagong environment. Okay? Bagong experience, bagong inspiration. So that will help you heal and start something new in your life. Ayan, nagiging aware ka na sa sarili mo. You are reassessing your situation, what's best for you. See, you are moving on. Meron ka talagang bagong endeavor. May new direction kang pupuntahan. And also, some of you will be working with people na alam mong supportive sa mga plans mo, sa mga pangarap mo. Yun yung mga hahayaan mong magstay sa buhay mo. Yung mga talagang collaborators, no? Nakikipagtulungan sa'yo. Emotions are running high. So, you may experience yung parang pagbugso ng emotion mo. Minsan malungkot, minsan masaya. Extreme emotions because of the changes. Surrender to the divine. Ayan. So, anything na parang hindi mo na kontrolado, no? Kung ano man hindi mo makontrol sa sarili mo, sa situation mo, surrender mo lang yan. Kasi you will be led to something that will make you feel happy and fulfilled. Yan. Just be real. Be yourself. Okay? And dun mo makikita na the more na nagiging totoo ka pala sa sarili mo, the more na mas nagiging in alignment ka of your
of your goals, of your destiny, of your purpose. Okay, so mas makakaramdam ka ng fulfillment sa buhay. Okay, so that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye.